Ang Santiago ay isang bayang malapit sa baybayin ng isang lawa at pinagkikitnaan ng malalaking bukirin at palayan. Bunga ng kahangalan at masasamang hilig ng nagsisipagtanim. Ang mga inaani sa bayay binibili lamang ng Chino sa murang halaga. Kitang-kita ang kabuuan ng bayan mula sa kapaneryo ng simbahan. Kaakit-akit, malasin ang tanawin mula rito. Ayon man, mapapansin sa pagtanaw sa kabuuan nito ang isang tila pulong gubat na nasa gitna mismo ng kabukiran. Iginagalang ng mga tao ang gubat dahil sa iniingatang alamat. Sinasabing isang matandang Kastilang matataas managalok ang nakarating sa loob ng gubat. Natuklasan niya ang isang puok na dinadaluyan ng tubig na mainit. Ipinagpilitan niyang bilhin ang lugar sa mga nagsasabing may-ari nito. Kanya itong binayaran ng mga damit, hiyas at salapi. Subalit, hindi na nakita ang matanda. Isang araw, natagpuan ng mga pastol ang matanda na nakabitin sa puno ng balete at napupulok na. Mula nooy, kinakatakutan na ang gubat. Ang mga hiyas na galing sa matanda ay pinagtatapon ng mga babae sa ilog. At ang damit naman, kanilang sinunod. Nakalipas ang ilang buwan, isang binatang mistiso na nagngangalang sa Tonino ang dumating sa puok na nabili ng matandang Kastila. Nang tumanda si Don sa Tonino, ay saka lamang niyang naisipang mag-asawa. Ang napangasawa niya ay isang taga Maynila. Sila'y nanganak ng isang lalaki, si Don Rafael na ama ni Crisostomo. At doon nagtatapos ang kabanata 10 ng Noli Me Tangere, ang bayan.